8 steps sa pagbili ng bahay. Kung ikaw yung nagpaplano ng bumili ng bahay, ay baka makatulong sa iyo ang video na to. Sa types of properties, may tinatawag tayo na project selling o yung mga subdivision na gagawin pa lang, currently ginagawa, or mga brand new. Tapos meron tayong tinatawag na foreclose or yung mga acquired assets. So meron yan yung bangko tsaka pag-ibig. Pag sinabing foreclose or acquired, ito yung mga luma na mga nabili na siya before, nagamit na siya, and unfortunately hindi siya natuloy ng previous owner kaya siya na foreclose. So mas mura siya compared sa mga brand new syempre, and yun nga, may mga sira-sira lang siya. Ayan. So in this video, magfo-focus tayo doon sa project selling, yung mga project na sa subdivision na ginagawa pa lang currently, and or mga brand new, kakatapos lang siya gawin. May mga considerations tayo. So pag bibili ka ng property, number one, syempre budget. So magkano yung budget mo? So kung kaya mo na mag-cash, so mas maganda. Kaso lang, mas mahal na nga yung mga property ngayon. Pinakamura nasa around 2 million na siguro. Ayun. So kung hindi naman natin kayang mag-cash, okay lang yan. Pwede tayong mag-loan or mangutang, o yung financing na tinatawag. So yung mga major na financing natin, meron tayo sa bank, meron tayong pag-ibig, tsaka in-house. So pag nangutang tayo, syempre magma-monthly tayo. So ngayon ang tanong is, magkano yung monthly budget mo? So kaya mo ba ng 15,000 monthly, 20,000 monthly? Okay. Yun. So for example, 15,000 monthly yung kaya mong ilabas. So ang sahod mo niyan, i-multiply natin to 3, so around 45,000 dapat yung required na income. So combined income naman yan kung ikaw ay may asawa. So salary ng husband and wife, i-add yun. Kung single ka naman, pwedeng yung income ng mga parents mo. Ang next natin na consideration is yung location. So saan mo ba gustong magkaroon ng or bumili ng bahay? For example, sa Manila, which is ngayon nga sobrang mahal na. Siguro sa Manila pinakamura mga 6 million, and nasa Fairview pa siya, yung dulong-dulo na siya ng Metro Manila. Malapit na siya sa Bulacan, mga ganon. Kung Manila talaga, as in for example Cubao, yung property namin doon nasa mga 27 million na ngayon. So for example, budget meal lang yung hanap mo. So dito tayo sa Cavite, for example, meron kami dito sa General Trias, nasa mga 2.5 million. Yung monthly niya nasa mga 12,000 monthly. Ayan, yun na yung pinakamura na masasuggest namin. And so ang next consideration natin, so meron tayong budget, location, and syempre dapat meron tayong mga requirements. So kung ikaw ay employed or nagwo-work, may work ka, madali lang naman yan. Syempre hindi ka naman mawawala ng valid government IDs, tapos ipiprint mo lang yung 3 months na payslip, magre-request ka lang ng certificate of employment, tsaka proof of billing, Meralco na nakapangalan sa'yo or sa parents mo, or kung saan ka nakatira, kung nagre-rent ka lang. Ayun lang. Kung ikaw naman ay may business, ang requirements naman bukod sa mga ID, syempre dapat meron kang business permit, audited financial statement, AFS, DTI, tsaka o kaya ay SEC registration. And kung ikaw naman ay OFW, aside dun sa mga binanggit na requirements sa mga IDs, ay dapat meron kang SPA o yung Special Power of Attorney, or meron kang representative dito sa Pilipinas para mag-sign ng mga documents on your behalf. So usually yan po ay immediate family. So kung ikaw ay single,
mga parents, kung ikaw ay may asawa, yung husband or yung wife mo, yung iyong SPA. And aside from SPA is yung job contract. So yun lang po, budget, location, and yung ating mga basic na requirements. So pwede ka nang kumuha ng bahay. So for example, let's say decided ka na, so bibili ka na ng property. So ito na yung mga steps. So number 1, syempre, you contact an accredited salesperson or licensed real estate broker. Mag-inquire ka sa trusted na, kung may kaibigan ka na agent or salesperson na yung tawag ngayon, or broker, kung may friend ka, mas maganda. Kung wala naman, okay lang yan. Maghanap ka lang sa Facebook, sobrang dami. Yun. Tapos number 2, so i-interviewin ka nila, ibigay mo yung estimated budget mo, tsaka location. So for example, yung binanggit natin kanina, ang budget mo ay nasa mga 15,000 monthly. So yun, meron kami dito sa Cavite, dito sa General Trias. Ayun, so nasa mga 12,000 siya monthly. Yun. And number 3, kung okay na sa'yo yung budget tsaka location, mag-site viewing ka, o yung tinatawag natin na tripping. So ibig sabihin, pupuntahan nyo personal yung project. Siyempre, ito ay nagkakahalaga ng 2.5 million, hindi siya basta-basta pera, and 12,000 nga siya monthly. So dapat makita mo ng personal yung bahay na bibilhin mo, anong itsura niya, saan siya located, ano yung mga establishment na malapit sa kanya, mga school, mga mall, mga ganyan. So kailangan mo siyang puntahan. So and number 4, so kung decided ka na, pinuntahan mo yung project, and nakita mo na maganda siya, so pwede ka na mamili ng unit and mag-reserve. Tinatawag natin na magre-reserve ka. So ang reservation po ay valid yan for 30 days. Kailangan mo lang mag-submit ng mga initial requirements. I-interviewin ka na doon, and ipapaliwanag na sa'yo yung process din, kung paano mag-avail ng bahay. And number 5, so kukumpletuhin mo lang yung mga requirements na yon, bibigyan ka ng mga listahan, kukumpletuhin mo lang siya within 30 days. Yan, mas aga sa 30 days, mas maganda. Yan, tulad ng mga COE, nire-request pa kasi yan yung mga Certificate of Employment. Kaya binibigyan ka naman ng tamang oras para i-complete siya. So number 6 is tapusin mo yung down payment. So kung ang nakuha mong bahay is installment, so tapusin mo lang siya. And number 7 is intayin mo lang matapos yung bahay mo, tsaka ma-approve yung loan. So kung halimbawa Pag-ibig yung doon ka ng utang, o kaya bangko, so intayin lang natin yung approval. Sa Pag-ibig, estimate natin ay 3 to 6 months. Sa Pag-bank naman ay 1 to 2 months. Yan. So last step, number 8, pag nakalipat ka na, doon ka pa lang mag-start mag-monthly amortization. So yun yung tinatawag na term na rent to own. So habang nakatira ka, tsaka ka pa lang magma-monthly. So pag natapos mo yun, let's say 20 years or 30 years, magiging sa'yo na yung bahay. Kaya rent to own, para kang nagre-renta na mapapasayo pag natapos mo na yung term na yun. Okay, so madali lang, di ba? Ayun. Pero if you have any question, comment lang, and try nating sagutin sa susunod na video.